na kasi walang pera, ang mahalong dinner, isang kainan lang, 20,000. Ganun yung ano. Kaya sabi ko kay Harvey, sa totoo lang, Harvey, naiya akong tumanggi kay Tyronia na mag-no kasi siya nag-plan. Sabi mo kay Tyronia kasi subukan mo, baka maintindihan ka naman niya dahil sa sitwasyon. And ang importante naman yung magkakasama yung Toro family, lalo na Ace na yung likod. Sabi niya, magluto-luto na lang, maganito. Kasi yung gas pa nga lang papunta na sila, parang nakakaiyak na eh. Dalawang kotse pa, nagiging ano sa talaga. Siyempre matatanggil na yan. Nasabihin niya wala ng dinner. Sinabi mo ni. Like, Vince, ano ba? hindi. Alam mo, unang di ka kasali sa usapan. Yun na lang, labas ka na lang. Oh, sige. Ang pangit mong eh. Hindi, ang ibig ko sabihin. Kasi nga nakikiusap na ako sa kanya. Ito na nga, hindi ko naman sasabihin sa kanya kung hindi ko itatry makiusap. At may utak naman si Tyronia. Para kasing gusto mong Pero yun na aking sitwasyon. Sorry sa pag-bat-in ko kasi ano na yan eh. Hindi mo ako naintindihan kasi hindi ko yung tatrabaho para sa buong pamilya natin. Kung naiintindihan kita, ang point ko lang dito, siyempre sasabihin na niya, no na. Kasi siyempre mas gusto niya mas maging matipid na rin tayo. Yun lang naman yung point ko. Bilang isang lalaki, hindi maganda sa pakiramdam yung naiko-compare na mas malaki ang kinikita ng partner mo na babae kaysa sa'yo. Masakit siya kasi parang wala ka ng say sa sitwasyon. Hindi ako nagigets ni Vince. Na-frustrate kasi ako eh. Napapagod ako. Kumbaga mula noon kasi nung bata pa ako, survival mode na ako. At ayoko maranasan yun ni Tyronia. At gusto ko maging mautak siya sa mga ganitong sitwasyon, sa ganitong krisis ngayon sa Pilipinas. At alam naman natin na kapag tumagal pa yung ganitong klase ng sitwasyon, klase ng gulo, eh mas lalala pa ng mas lalala to. Kaya kailangan talaga natin maging mautak sa sitwasyon na to ngayon. Hindi ako gets ni mami eh. Bilang daddy kasi, or ama, ayoko hindi ko alam kung ganito ang feeling nila. O kasi ganito nararamdaman ko. Ayoko kasi yung hindi nasusunod yung pinaka gusto ng anak ko. Sa akin kasi, nagsasabi sa akin si Tyronia na, Daddy, I'm so excited sa birthday ko kasi kakain tayo sa labas, magkakasama tayong family, kung ano pa yung iba't ibang nararamdaman niya. At kung ano yung mararamdaman niya kapag hindi nangyari yung nakikita niyang outcome ng birthday celebration niya. Ayoko kasing maramdaman niya na hindi special yung birthday niya. Kasi yun ang request niya. Maging special ang birthday niya. Ayokong nadidismaya ang anak ko. Hindi kasi dapat ang feedback natin. Ang talaga ni Tyronia. Tignan mo, inopen ng mami niya. Pero siya na mismo nagsasabi na Hindi yung parang, siyempre sinabi mo na parang kasalanan ko. Hindi ko kasalanan nangyayari sa Pilipinas to. Kasi pag may gusto naman si Tyronia, pupush ko talaga. Kagaya pa sinasabi sa akin, di ba? Maiintindihan ng anak natin yan. Pero ako nagkasabi ko, nahihiya nga ako. Oh, pero wala akong sinabi na. Pero ngayon sinabi mo na ano yun? Ano ba? Pero wala akong Parang sinabi sama na ako. magluto-luto na lang dito. Wala akong ganun. Sinabi ko lang, try mo lang sabihin. Baka maintindihan niya. Kaya nga, ngayon tinatry ko sabihin, nagbago ako ng isip. Kasi natulog tayo, wala ka. Kita mo naman, tapos di ka kasali sa usapan, gumaganang-ganang ka na. Porkit sinabi niya, sinabi mo na At di mo sinabi, after na lang. Siyempre nalulungkot din ako na magbo-birthday siya ng ganito. Oo, pero kasi gusto ko matutunan din ni Tyronia, is yung birthday niya, minsan may request siya, kung di mo pagbigyan, ang importante naman kakasama yung pamilya.